Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, ang una pong tinatamaan ay mga driver ng pampublikong sasakyan. Paano pa nga ba sila kumikita gayong napakamahal ng binibili nilang diesel para sila ay makapasada? Sinamahan ni Nico Wahe ang isa nating kababayang driver para personal na makita ang kanyang sitwasyon. Kasabay ng mga ingay ng mga dumaraang sasakyan, pilit kumukuha ng sapat na tulog ang jeepney driver na si Jameson. Pero hindi tulad na marami sa atin na sa kama natutulog. Si Jameson sa loob lang ng kanyang pinapasadang jeep. Kasama niya rito ang mga kapwa niya driver. Mag-alas 4:30 na ng madaling araw at nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Rizal Avenue dito sa may Blumentritt para samahan ang isang jeepney driver natin sa kanyang pamamasada ngayong araw. Ito yung jeepney niya. Gigisingin natin siya. Dito rin na siya natutulog sa kanyang jeepney. Ayun, gising na. Kuya Jameson, magandang umaga sa'yo. Ano, game na tayo? Karaniwan nagsisimula ang araw ni Jameson sa pagkakape na inuutang niya sa kapwa driver. Kape. Kape, timpla. Pautang muna ako ng kape. Kalahati lang kasi kahapon, kagabi, tinimpla ko na yung kalahati para makatipid. Matapos magmuni-muni, naligo na si Jameson. Saka nagbihis at chinek up ang kanyang jeep. Nang masigurong walang problema ang jeep, sinimulan na ni Jameson ang kanyang pamamasada. Blumentritt, Libertad, Libertad, Blumentritt ang ruta ni Jameson. Isang dekada na raw siyang pumapasada sa Maynila. 20 anyos siya nang magsimula. Saan ho to? Wala ho kayong barya, te. 12 lang. Sa unang biyahe niya, hindi man puno, medyo marami-rami naman ang pasahero. Ganyan talaga sa umaga kasi kunti pa lang yung jeep. Pero pag mamaya-maya, wala na ra. Tayo. Magawa na. Silat-silat na, mga alas 8, sir. Wala na yan. At kung nagtataka kayo kung nagpakrudo na siya, nagawa na raw niya yan bago pa gumarahe kahapon. Araw-araw, ganyan daw ang sistema ngayon. Krudo muna bago kalam ng sikmura. Sa isang araw siguro, sa isang ikot namin, sir, dati 180 lang. Ngayon, doble na, 300, ganyan. 300. Dahil sa krudo, pagtaas ng krudo. Dahil sa pagtaas ng krudo, sir. Sobrang hirap. Nadadagdagan lang daw ng kaunti ang kita kapag may mga pasaherong hindi na nangunguha ng sukli. Gaya ng mag-asawang ito. Kasi naawa rin kami sa mga driver dahil sa taas ng krudo at sa gasolina. Sa unang ikot ni Jameson, kumita naman siya kahit papaano. Pero ang kita, as usual, sa krudo ang punta. Magkano yung kinita natin sa isang ikot pala? Ngayon, Sa isang ikot, sir, yung papel 150. Tapos yung barya siguro mga 100. Ididiesel ko yung ididiesel ko yung 200. Ang matitira ho sa akin 50. ano yan ba? Ang gawin mo yung 50 muna. Itatabi ko to para sa boundary, sir. Daig pa raw ng araw-araw na buhay ni Jameson ang gulong dahil paikot-ikot lang. Sanay na raw siya. Pero ang hindi niya raw kayang sanayin ay ang kagutuman ng kanyang pamilya na nasa Romblon ngayon. Minsan naluluwa ako, sir. Iniisip ko sila. Naiyak na ako, sir. Bakit to? Syempre, sir. Nandun sila, sir, nandun sila sa probinsya, sir. Ay ako, wala akong makain dito. Kahit wala akong makain dito, sir, na basta may padala lang ako doon. May padala lang ako sa kanila. Titiisin ko yun, sir, para sa kanila. Pinagkakasya ni Jameson ang kanyang kita para mapunan ng pangailangan ng 2 taong gulang na anak na may Down syndrome. Wala rin butas ang puwet ng kanyang anak kaya nakalabas ang bituka sa may bandang tiyan para makadumi. Yung kinikita ko sa 400, yung sa isang araw na yon 400, sir.
Yung 200 doon sir para sa dito niya sir, colostomy bag. Mabuti raw sana kung magkakasama sila. Matapos makatatlong ikot, nananghalian na si Jameson. Para makatipid at lahat makakain, ambag-ambag sila ng kapwa niya mga tsuper sa pananghalian. Pinagkasya nila sa kanilang 5 ang 3 galunggong at chicharon. Kung sino ang may pinakamalaking kita sa umaga, siya muna ang may malaking ambag sa pananghalian. Magkakapatid na raw ang turingan nila matapos patibayin ng pandemya ang kanilang samahan. Sama-sama rin kasi silang namalimos noon nang mahinto ang kanilang pasada para may makain sa araw-araw. Pagkatapos kumain, biyahe na ulit. Sa loob ng 12 oras na pamamasada, naka-6 na ikot si Jameson. 6:00 siya ng gabi gumarahe. Bakit gano'n lang biyahe natin? Hindi tayo sumasagad ng gabi. Hindi tayo sumasagad ng gabi sir kasi sa gabi wala na rin pasayro, matatalo lang tayo sa diesel sir. Kung susumahin, 2,300 pesos naman ang kanyang kinita. Pero 1,350 pesos dyan ay napunta sa 6 na beses niya nagpakarga ng krudo. 500 pesos naman ang matatapyas para sa boundary. Ang malinis niyang kita ay 450 pesos. 400 dyan ay ipadadala niya sa kanyang pamilya sa Romblon. At ang matitira sa kanya na ipangkakain niya ng hapunan, 50 pesos lang. Mahal, ito na, ipapadala ko na yung 400 sa'yo. Ibili mo ng ibili mo ng colostomy bag ng anak mo, tsaka gatas. Tipid-tipirin mo na lang, ang hirap ng biyahe, kasi sobrang taas ng diesel. At sa dulo ng araw, matutulog muli si Jameson sa loob ng kanyang jeep. Sa pag-asang bukas, mas magiging maayos hindi lang ang biyahe, kundi pati ang buhay ng kanyang pamilya. Yan ang unang balita. Nico Wahe, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.